Good afternoon, Life Nova. Good afternoon po. Batiin mo naman po yung katabi nyo. Magandang hapon po. Magandang hapon. May I invite everyone to please stand up as we start our 2 p.m. service. Magandang hapon po once again. This is a Freedom Sunday. Sino po sa inyo nandito kayo kahapon or isa kayo sa mga nag-Life Day? Nag-Life Day, meron kanina, meron ngayon. And of course, indeed, if God set us free, we will be free indeed. And God brought freedom to each and every one of us. Also, as we celebrate yung Holy Week po, it is our time to realize what freedom and love that God has given to us. And also, may I introduce myself? I'm JM po, isa sa mga young professionals and also life group leaders here at Life Novaliches. As we start our service, let me encourage you from Psalm 78 verse 4. Sabay-sabay po nating basahin. We will not hide them from their children, but tell to them, to the coming generation, the glorious deeds of the Lord in His might and the wonders that He has done. Alam niyo po, the psalmist is telling us that we will not hide from them. Ano yung hindi natin itatago sa mga next generation? Para kanino po? Para sa next or to the coming generation. Ano po yung hindi nila itatago? Di natin itatago. The glorious deeds and wonders and miracle that God has been doing. Hindi lang po sa atin, pati sa mga next generation. Naniniwala po ba tayo doon? That hindi lang sa atin nagsisimula ang freedom, ang pagmamahal ni Lord, pero tayo rin po bilang agent of the love and freedom and reconciliation of God, tayo po ang magdadala nun sa coming generations, sa mga anak natin, sa mga kapatid, sa kapitbahay, sa mga kaibigan. We are the agent of freedom. The compassion and the love of God to which in every one of us will reflect at manggagaling sa atin. It will start from us. And with that, let me pray. Lord, we thank you, God, for today. We thank you for your freedom, for your mission that you have given us, the love that you have given us that will transcend to every generation. Maraming salamat, Jesus. Lord, ikaw na mabuti, mapagmahal, tapat sa iyong pangako, ang nagmahal sa amin na hindi karapat-dapat. Maraming salamat, God. Because of that love, we will go. Because of that love, Lord, we will love one another. We will love even the people, Lord, na hindi namin kilala. In that love, Lord, will transcend to every city, every generation, and into every cities or every city in this nation. Maraming salamat, Jesus. We continue, God, to worship and to give you praises. In Jesus' name we pray. Amen. Let's continue to give our praises to our God.
aming mga mata ay itutuon lamang namin sa iyo, Panginoon. Ikaw ay banal. Ikaw ay mabuti. Salamat, Panginoon. As we worship you today, pinapanahanan mo ang puso ng bawat isa ng banal na Espiritu. Tinatanggal mo ang takot, ang pagdududa, at pinapalitan mo to, Panginoon, ng pag-ibig mo at kagalakan sa presensya mo. Holy, Holy God. Naway, tanggapin mo po, Panginoon, ang aming masamong pagpupuri sa imo, Lord, sa iyo, God. Holy, Holy One, God. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to thee. Holy, holy, merciful and mighty, God in three persons, blessed Holy, holy, to the darkness hiding, though the eye of sinful man thy glory may not see. Thou art holy, there is none beside thee. Perfect in power and love and You're perfect, you're holy, God. We worship you, Jesus. Holy, holy. Woe to me, was lost and unclean. My eyes have seen the only holy King, would reach for me and pay the greatest price. My sin atoned, now I am justified. Woe to me, woe to me, was lost and unclean. My eyes have seen the only holy King. You reach for me and pay the greatest price. My sin atoned, now I am justified.
Let us pray. God, truly you are a holy God. We worship you, O Lord, with all our might, with all our hearts. You deserve to be worshipped by your people, Lord. You are a holy God. You continue to sanctify your people, Lord, by your word this morning. Lord, we want to honor you. We give you every honor and praises in Jesus' mighty name. Amen. Good morning, everyone. Thank you for being here in our 2 p.m. worship service. And proceeding to our giving, I would like to share you this word. From Ephesians chapter 5, verse 1 to 2. Therefore, be imitators of God as beloved children, and walk in love as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. What a fragrant offering of Christ, that he gave his life for us all. For all our sins may be forgiven. Napakabuti ng Panginoon. At ibinigay niya ang kanyang buhay na puspos ng pagmamahal. Yan po ang sinasabi ng kanyang salita. Hindi lang niya basta inalay ang buhay niya. Inalay niya ng buong pagmamahal sa bawat isa sa atin. Lahat ng sacrifice ay ginawa niya alang-alang para sa atin. At sabi nga dito, walk in the way of God's love. Even in giving back to God. Pwede po tayong magbigay ng walang pagmamahal. Pero hindi po tayo pwedeng magmahal nang hindi po tayo nagbibigay. As a gratitude to God and honor Him, let us give to Him our best. With that, let us pray. Lord, thank you, O God, for every sacrifice of your people, Lord. Maraming salamat sa lahat ng alay na inihahandog ngayong hapon, Panginoon. Lord, pagpalain mo ang bawat isa na nagkaloob, O God. Because, Lord, ikaw ay napakabuting Diyos. Lord, kung may generous, Lord, wala nang hihigit sa'yo. Ikaw ang pinaka-generous sa lahat. At kami, mga anak mo, Panginoon, turuan mo kami nang may magbigay ng may pagmamahal sa'yo. Maraming salamat, Panginoon. This we pray in Jesus' name. Amen. Let us continue to pray for our next generation. Ating mga anak, mga kabataan, mga apo, di ba, sa Kids Church. Can we pray for them? Okay. Let's lay our hands to them, these children, our next generation. Lord, we are so glad to pray for the next generation. Our children, our granddaughter, grandson. Lord, napakabuti mo dahil binigay mo sila na addition sa aming pamilya. Lord, we pray, Lord, as they go to the Kids Church, Lord, na sila po ay maturuan, Panginoon, ng mga bagay sa iyo at lalo pang lumalim ang kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, teach them the fear of the Lord, which is the beginning of wisdom. Bless all of them, bless all their teachers, Lord. With this we pray in Jesus' mighty name. Amen. Let's continue to worship. Let's continue to worship God. Jesus.
hearts beat. Make our hearts beat with you. Make our hearts beat. Yes, Lord. Make our hearts beat. This is our prayer, God. Make our hearts beat for those sons and daughters. Make our hearts beat. Make our hearts beat. I want to sing from the front to the back. Make our hearts beat. Yes, Lord. Make our hearts beat, God, for the lost, for the young people, for the next generation, for every nation, God. Make our hearts beat. Our hearts beat, Lord. Make our hearts beat with you. Let's sing it out. Let's just run. Let's sing it out. For the lost, it beats, we can hear you calling. Make our hearts beat and beat and beat for the sons and daughters. For the lost, make our hearts beat and beat. Yes, yes, for the lost, it beats, we can hear you calling. We can hear you calling. Our hearts beat and beat for the sons and daughters. Our hearts cry for the lost. We can hear you calling. Make our hearts beat and beat and beat and beat with you. Make our hearts beat and beat and beat and beat with you. For the last time. Make our hearts beat and beat and beat and beat with you. Philippians chapter 2 verses 5 to 8. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. And being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. This is the word of the Lord. Blessed be His name. Let's pray together. Panginoon, tulad po ng kinakanta namin, gusto naming marinig yung tawag mo. At gusto naming dinggin yung tawag mo. Pero Panginoon,
tulad din ng inaawit namin, gusto naming maramdaman yung tinitibok ng puso mo. May it be, Lord, that our heart beats for the same thing that make your heart beat. Teach us your ways, O Lord. Show us your heart. Kami po bilang mga tagasunod mo, ipakita niyo po sa amin kung sino kayo. Sa pamamagitan ng iyong salita at ng iyong banal na Espiritu Santo upang makasunod kami sa iyo ng tapat. Lord, we are ready to receive from you. We are ready for our hearts to be changed by your word. So we open our hearts to your word. We're excited and anticipating that you will speak to each and every one of us. In Jesus' name, amen. Amen. Magandang hapon po. Welcome to Life Nova. We exist to love God and love people. Before taking your seats, you're right. Nakabisado niyo na, you're not taking your seats. Okay, go to someone you don't know yet. Go ahead and introduce yourself, and then you may go and find your seats. There was a wise old man, isang matandang lalaki, and he's advisor to many kings in the kingdom. So there's an ongoing war, may gera, and he recruited so many different people from different race and different factions. Mga pinakamatatalino, mga artistahin, pinakamayayaman, pinakamagagaling in archery, in swordsmanship, lahat para manalo sa gera. Very curiously, dumaan siya sa isang maliit na town kung saan nakatira yung race ng mga taong maliit lang, kalahating tao. They're called hobbits or halflings. And to the surprise of many among his ranks, ni-recruit niya yung maliit na taong yon to join his team. Pinagtatawanan siya nung council na kinabibilangan niya, ba't bibigyan mo ng atensyon yung maliliit na tao? Ano mamaambag niyan sa gera? But little did the wise know that this act of kindness to this small guy, the hobbit, will turn the tides of war for their favor. Will actually bring the win and the victory from these small people na hindi mo inaakalang makakatulong talaga. This guy has been diagnosed with a very low IQ. He's called Forrest Gump. He had a permanent disability, and sa salita natin ngayon, very slow siya. Pero dahil sa kanya, di naman niya intention, pero dahil sa simple acts of kindness niya, a movement was started in America. And a lot of people followed that movement because of his simple acts of kindness. Siya yung pinakamahina sa lahat ng na-awaken na hunter. Siya yung madalas na pinopost ng mga past few weeks ago na hindi natin maintindihan yung mga nasa age na hindi nanonood ng anime. He's called the weakest hunter of all time. And kung may classification yung mga hunter, S, A, B, C, D, the lowest is E, siya yung pinakamahina sa lahat ng E. Yet, the whole story revolved around him when he rose from an E rank slowly to D, C, B, A, S, and then the strongest among all the S. Solo leveling. What's in common with all of these three stories? Well, all of them
are award-winning, Oscar-winning films, and this anime is one of the largest viewership after One Piece and Naruto, and alam mo yung in common sa lahat ng storyang yan, may mga they were very unlikely characters na hindi mo aakalain, pipiliin, na hindi mo aakalain they will bring about good. In other words, kung mag-recruit ka ng pampanalo sa team mo, hindi mo iisipin na sila yung pipiliin mo. And yet, it's a reversal story. From being the weakest, from being insignificant, into changing the world. There is something that strikes the chord of our heart pag nakarinig tayo ng storya ng rags to riches, or pag nanonood tayo ng boxing or basketball, tas sobrang tangkad ng mga kalaban. We like the story of David and Goliath, and we liken pag pinagtapat mo yung mga NBA or PBA teams sa mas mahinang team dapat, tas nanalo ng championship, talagang lahat nagwawala. Yes! There's something in our hearts that is tickled by the idea of someone from the least, someone from the weakest, achieving great heights of success. Bakit kaya? Could it be na ito rin yung dahilan kaya yung mga politiko, pag tumatakbo sila, pinoproject nila yung sarili nila na para sa mahirap, tagapagtanggol ng mga naaapi. And it works every time. Pag ang isang politiko ay na-project niya na siya talaga yung kakampi ng masa, nananalo siya. Bakit kaya madaling maloko yung mga tao? Hindi naman siguro dahil kulang tayo ng talino or madali lang talaga tayong utuin. Hindi kaya na merong hinahanap yung puso natin. Kaya pag yun ang ginagamit sa atin ng mga tumatakbo, instantly nananalo sila. Could it be that our hearts are yearning for what's in these stories to happen in our reality? Could it be that these reversal themes in movies, in politics, in sports, could it be that this is also the state of our reality? This series, To All by the Way of the Least, 2-week part series ito, ngayong Holy Week, ngayon, tsaka sa Easter Sunday, we're gonna discover together how these themes of reversal are originally from the Bible. How God, Most High, Most Powerful of All, pinili niya na maging maliit, maging pinakamababa upang maligtas ang lahat. Pag tinanong mo, paano niligtas ng Diyos ang buong mundo? To all by way of the least. This week, we're gonna be talking about the way of the least, or by way of the least. This is the humility and the humiliation of Christ. Hindi lang sa anime, hindi lang sa mga pelikula, but alam nyo ba na God's choice of the least chosen runs throughout the story of God and His people. Isa itong tema na makikita mo sa Biblia mismo. And ano ba ang Biblia? Ito yung pag-reveal ni God kung sino siya. Kaya pala gumagana sa atin yung mga underdog styles. O yung pagyamado, tas siya'y mananalo, kawawa, tas siya'y magnawawagi. Because could it be na ganun pinresent ni God yung puso niya sa scriptures o sa Biblia? Tignan natin ang Diyos ng Israel na gustong iligtas ang mundo. Pinili niya yung pinakamaliit na bansa, pinakakonte, para iligtas ang mas nakararami. Ito si Yahweh. Nasa isang panahon na pinipili ang mga panganay, primogeniture, pinili niya yung bunso. Lagi, time and time again, pinapakita ng God of the Bible na hindi siya sumusunod sa takbo ng mundo. Kung ano yung laging gusto ng mundo o ng society, kabaligtaran nun yung ginagawa niya. Kabaligtaran doon yung pinipili niya. Ito yung Diyos na pumili ng isang prostitute sa Jericho para maging lola ni Jesus. You couldn't think, this is a scandal. How could a prostitute be the lola of the Savior? But here is a God who always frustrates
human expectations. Kasi ganun ang klase ng Diyos na pinaglilingkuran natin. Pumipili siya ng mga hindi mo inaakala. Ilan sa inyo may katabi kayo na mukhang hindi siya pipiliin ni Lord? Sabihin mo sa kanya, pinili ka ni Lord. Kasi hindi halata eh. God always chooses the least expected. And it's a consistent theme that runs throughout the scriptures. In fact, nung bumaba si Jesus dito sa lupa at nagsimula siya ng church niya, sino ang una niyang mga pinili? Sino ang una niyang mga dinisipulo? Think about it. Kung ikaw ang Diyos at bababa ka, hindi ba para mas mabilis, mag-disciple ka ng 12 presidente ng iba-ibang bansa, gumawa ka ng United Nations, tas baguhin mo yung buong mundo? Anong ginawa ni Jesus? Nagpunta sa palengke. At sa gilid ng palengke, sa baybangin. At tumawag ng mga mangingisda. And from this fisher folk, He called them, "Come follow me, I'll make you fishers of men." And the rest of history was changed. By 12, probinsyanos. Bata. May accent pa na pamprobinsya. Dinisciple ng isang karpintero ng mga mangingisda and change the world. To all by way of the least, shows us the character of God and how He values, paano niya pinapahalagahan yung sa tingin ng mga tao hindi importante. Yung nineneglect lang ng mga tao na, wala yan. Yun yung pinipili ni Lord para gamitin niya sa kanyang mga dakilang purposes. Kaya naman sa Philippians chapter 2, sumulat si Paul sa mga taga-Philippi, in-exhort niya sa church, have this mind among yourselves. Sabi mo sa katabi mo, ganito dapat. So sabi ni Paul, gayahin natin si Jesus. Sabi niya, which is yours in Christ Jesus. So, alam natin na yung kasunod niyang sasabihin about ito sa character ni Jesus. Kasi si Jesus yung example eh. Ano daw? Though He was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped. Look at that. He was in the form of God. Grabe, no? Diyos siyang makapangyarihan sa lahat. But He did not count it a thing to be grasped. Alam niyo yung Tagalog proverb na kapit sa patalim? Wala ka ng ibang choice, kaya kahit masama gagawin mo. Yun ibig sabihin nun eh, kapit sa patalim. Hindi niya kailangan kumapit sa patalim dahil kailangan lang niya kumapit sa korona niya o sa trono niya. Kapit sa setro, sa scepter, sa throne, or sa korona. Pero hindi niya yun kinapitan. Isinantabi niya ang pagiging equal niya sa Diyos. Grabe, no? And alam niyo, maraming ibang religion dito sa Pilipinas. Ito yung sabi nila, kita mo na? In the form of God. Inaral nila ngayon yung Greek. Form, morphe. Sa original ng salita, ang ibig sabihin nun, physical, anyo lang. Si God, physical na anyo lang, outward lang, na mukha lang siyang Diyos, pero hindi talaga siya Diyos. And so, marami nag-develop ng theology doon. Sinabi, hindi Diyos si Jesus. Kasi in the form lang siya of God. In the physical form lang ng Diyos. Yun ang sabi ng ibang reliyon. Pero pag inisip niyong maigi at binasa niyo yung banal na kasulatan, may form ba ang Diyos? Meron ba siyang itsura? Meron ba siyang hilat siya? Meron ba siyang anyo? Actually, wala. God is spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Bakit ito si Jesus may physical form ng Diyos? It only means one thing. Morphe, this word, used to God who has no form, means Jesus is God in essence. Diyos mismo siya. Hindi pa rin kayo naniniwala, there's the equality with God. Niliwanag ni Apostol Pablo para walang magkamali. Sadly, may nagkamali pa din. At maraming reliyon yung tinayo sa ganitong pagkakamali. Pero niliwanag ni Apostol Pablo, yung kanyang pagiging pantay sa Diyos Ama, hindi niya pinagsamantalahan. Did not
He did not grasp it. Pero anong ginawa niya? He emptied himself. Wow. Emptied himself. Siya nakapunuan ng lahat ng magagandang bagay. Puno ng kagandahan, puno ng karunungan, puno ng kapangyarihan. Siya na omniscient, omnipotent, omnipresent. Kahit nasaan, maaari siyang nandun, lahat alam niya at lahat kaya niyang gawin. Anong ginawa niya sa sarili niya? Anong ginawa niya sa pagiging pantay sa Ama? Isinantabi niya. Hindi yun nawala sa kanya, by the way. Pero pinili niyang hindi ito gamitin. And he emptied himself. Being born in the form, and naman, the same word, morphe, in the form of a servant. Alam niyo, may dalawang salita for servant in the New Testament. Isa is diakonos, which means tagapaglingkod, volunteer, naglilingkod, nagsiserve. Yung isa naman, doulos, slave, aliping sa gigilid, pinakamababang alipin sa lahat. Do you know what this word servant is? It's not diakonos, volunteer, tagapaglingkod. He is doulos, slave of all. Wow. From being God Most High to being the slave and the weak and the least of all. This is the way of the least that Jesus has chosen. Siya pumili nito. Being born in the likeness of man. Pinanganak siya sa wangis ng tao. And alam nyo ba, yung binasa kong yan, it's actually a song. It's a song. Have is mine. hindi ganun song. What I mean to say is, this is a worship song to Jesus. And of course, the tone and the symphony is lost to us. Hindi naman na-translate yung, wala pa naman mga ano nun eh, G clef, F clef, mga ganyan, wala pa naman. So hindi natin alam yung tono. But this is a worship to Jesus. So nagsusulat siya, sulat niya, bigla siyang kumanta. Pareho pala kami ni Paul. Nag-uusap lang tayo, biglang kakanta tong pastor na to. May pinagmanahan pala tayo. Ganun pala siya, no? Bigla siyang kumanta at anong kinanta niya? It's a praise to Jesus. And sa awit na yon, sabi ng awitin na yon, si Jesus ay pinakamataas sa lahat, ngunit nagpakababa para sa ating kapakanan. Yun yung reversal. Isipin mo, yun ang grand reversal. Shots, biglang boom, boosh. Diba? Sumakses na shots. Bumalik pa siya sa bumalik pa siya sa normal. And then Paul concludes from the song. Bumalik siya sa letter form. Therefore, anong dapat gawin ng church? Sabi mo, anong gagawin natin ngayon? Sabi dito ni Paul, do nothing from selfish ambition or conceit. Masama ba, pastor? Masama bang mag-ambisyon? Hindi masama ang ambisyon. Kasi ang ambisyon, vision yan sa buhay. Gusto mo may marating ka. Anong gusto mong maging? Wala. Anong pangarap mo? Wala. Anong gusto mong course? Wala. Yun ang masama. Wala kang ambisyon. Hindi yun pinagbabawalan ng Scripture. Anong sinasabi ni Paul na wag gawin? Selfish ambition. Ambisyon na pang sariling kapakanan lamang. Sadly, hindi na to bawal ngayon. In fact, pinapalakpakan pa to sa kultura natin ngayon. Ano bang nagpapasaya sa'yo? Tignan mo yung puso mo. Ano ba talaga yung nagpapasaya sa'yo? Gawin mo yon. Karapatan mo yan. Pera mo yan eh. Karapatan mong maging masaya. Nagtatago tayo sa ilalim ng karapatan. Pero sa totoo lang, pagiging makasarili ito. Sabi pa ng isa, iwanan mo pamilya mo kung hadlang sila sa'yo. Pati ang pamilya mo, iwanan mo. Focus ka lang sa goal mo. Under the guise of personal happiness, now we applaud selfishness. But then Paul reminds us, hindi dapat ganon. Sabi mo, wag ganon. Mamaya, yun natandaan niya, tapos nakatulog na siya, no? Sabi ni Pastor, maging selfish ako.
Huwag ka muna matulog ngayon. Pwede mamaya-maya. Kasi baka yun ang matanda mo. Do nothing out of selfish ambition, but in humility. Yun ang sinasabi ni Paul. Bilang example ni Jesus, maging mapagkumbaba tayo. Paano daw maging mapagpakumbaba? Count others more significant than yourselves. Iturin mo na mas importante yung iba kesa sa atin. Hindi ba tayo, pa-importante tayo? Yan ang sakit nating mga tao, di ba? Gusto natin importante tayo. So, ano pong ibig sabihin nun, Pastor, na mas importante yung iba? Ganito po ba yun, Pastor? Sabi ko na wala talaga akong kwenta dito. Wala akong halaga. Kayo na ang importante, ako hindi. Iba naman yon. Ang tawag doon, self-pity, insecurity. Hindi yon. Hindi ganon si Jesus. Hindi siya nagpaka-alipin dahil lang insecure siya. Kawawa naman ako. Anak lang ako ng Diyos. Ganun ba? Kawawa naman siya. Hindi siya insecure sa kung sino siya. Alam ni Jesus kung sino siya. And paano ba i-count others more significant than ourselves? Secure na tayo kung sino tayo kay God. Kaya mapuri tayo sa ginawa natin, ma-recognize tayo, hindi natin kailangan yon. Dahil alam natin, nakikita ni God yung puso natin. Then, dahil alam natin na importante tayo, from that position of security, pwede nating ituring na mas importante yung iba. So pag gagawa ng desisyon, gagawa ng budget, magbabudget ng pera, magbabudget ng oras, magbabudget ng taon, iniisip din natin yung kapakanan ng iba. Hindi lang yung gusto nating pang sarili, kung hindi yung interes ng iba. Dahil importante sila kesa sa atin. Pastor, kung mas importante sila kesa sa akin, sino magpapahalaga sa akin? Ako na nga lang yung nagpapahalaga sa sarili ko. Kaya nga tayo nasa church community. Imagine kung bawat isa sa atin, pinapahalagahan yung bawat isa kesa sa sarili natin. Then you give all the love you can and you freely receive all the love that you can. Hindi mo na ngayon kailangan ng self-love because you get all the love that you need from God and from other people. It's the biblical vision of relationship. Let each of you look not only to his own interests, but also to the interest of others. Ibig sabihin, Pastor, wag ko na isipin yung kapakanan ko. Kaya nga po, sabi ko sa kay tatay, hindi na ako mag-aaral. Magsasacrifice na lang ako, maglalaro na lang ako sa labas. Naks. Hindi na nag-aaral. Hindi sinabi ni Lord na wag nating isipin yung kapakanan natin. Look at that. Not only your own interest. Ibig sabihin, dapat secure na tayo sa kapakanan natin so that we can overflow and help others. How can we give something we don't have? Paano tayo tutulong kung kailangan din natin ng tulong? So sabi dito ni Lord, ni Paul, dito sa example ni Lord, dapat tayo, hindi lang natin iniisip kapakanan natin, kundi kapakanan din ng iba. We look out for the interest of others. And all of these rules of church relationships, nanggaling ito sa example mismo ni Jesus. Holy Week ngayon. Panahon na naman ng bakasyon. Sa totoo lang, ang purpose talaga ng Holy Week ay pagnilay-nilay or meditation. Para itignan natin yung buhay natin, okay pa ba tayo kay God? And kapag nagpahinga kayo somewhere, di ba? Hindi lang naman yung, syempre, nandun na rin yung family time, andyan na rin yung extra tulog. Pero hopefully, ang Holy Week ay maging ating chance na i-reflect yung pagsunod natin kay Lord. And ngayon na Palm Sunday, habang ang ating kultura ay naglalagay ng palaspas sa kanilang pintuan, bumibili ng palaspas, we celebrate an image of the Lord riding on a donkey, entering Jerusalem. Alam nyo ba na yung scene na yan o yung scenario na yan sa gospel, papunta si Jesus sa kamatayan niya.
Alam nyo, for the longest time, si Jesus ay nagmi-minister sa mga probinsya. Hindi siya nagpupunta muna sa Kapitolyo o sa Manila nung Israel nila. Dahil alam niya na pagtapak niya sa Kapitolyo, nandun lahat ng kaaway niya na religious leaders at papatayin na siya. Pero alam mong ginawa ng Panginoon? Diretso siya sa kamatayan niya. Hinarap niya yung mga kalaban niya. Pumasok siya. He entered the den of lions, riding a donkey. It was prophesied na pag dumating yung Messiah o yung tagapagligtas, magpupuri lahat ng may palaspas. Hence, the tradition of having the palaspas. Hosanna, Hosanna in the highest. Nagpupuri sila kay Jesus dahil siya yung magliligtas sa atin. Siya yung secret weapon natin. Mas matindi pa kayo sa kuragi, secret weapon. Oh. Siya yung pambato natin na natatalo sa mga kalaban. Siya yung magpapalaya ng magpapalaya ng mga Israelita sa mga Romano. Siya yung dapat na maging hari, pangulo, presidente. At pag siya yung namuno, hindi na tayo maghihirap. Yun ang expectation ng mga tao. Kaya pagpasok ni Jesus, nagpugay lahat. In fact, hinubad nila yung mga balabal nila at nilatag nila sa daraanan ng donkey bilang parangal sa isang hari. And saan nakasakay si Jesus? Hindi sa isang kabayo na dapat sinasakyan ng mga victorious general or hari. Nakasakay siya sa isang asno, sa isang donkey. And a form of humility. Siya na dapat nakasakay sa dragon or phoenix or what. Pinili niyang mount donkey. Think about the humility of the master of the universe. He has chosen the way of the least in order to save all. Humility and eventually humiliation. What can we glean from this example? Some practical things we can do. If you're here and you're asking, anong gagawin namin, Pastor? First is this, share the gospel to the lost, to the least, and to the last. Looking at the character of Jesus, pwede siyang nagpunta sana sa mga pinakamatataas na tao, o mabubuting tao na, pero nakita natin siya nakikihulubilo sa masasama. Ang ano nga sa kanya ang chismis nga sa kanya, friend of sinners. Dahil nandun si Jesus kung nasan yung mga makasalanan, hindi para makigaya sa kasalanan nila, kundi para abutin sila at ipakita na hindi malayo ang Diyos. God is not so far as you think. He is. He is just near. Draw near. Jesus' whole life was invitational. Pag nakasama mo si Jesus, as we look at the scriptures, parang gusto mo nang sumama, parang gusto mo nang iwan lahat, gusto mo nang sumama sa Kanya. That's how He was with the lost. That's how He was with the least. That's how He was with the last. The lost, yung mga hindi kilala ang Panginoon, yung buhay nila, immoral, lahat ng halos ginagawa nila, kabaligtaran ng tinuturo ng kasulatan, lost, naliligaw. Yet Jesus valued them. Least. Sino ba yung mga least nung panahon nila? Mga bata. Wala pa namang muwang yung mga bata sa pananaw nila. In a culture that glorifies age, imagine to be a child in that culture. Mas matanda ka, mas makapangyarihan ka. Siyempre, walang sinabi yung mga bata. And what did Jesus do? Let the little children come to me, for theirs is the kingdom of heaven. Mga babae ay walang kaparehong karapatan sa mga lalaki sa nung panahon na yon. Hindi sila maaaring paniwalaan sa korte. Grabe, ganun kababa yung estado ng kababaihan nung panahon na yon. Their testimony is not accepted in courts. And what did Jesus do? Discipled the women. And nung nag-resurrect siya, sino unang witnesses niya?
mga babae, mga mahirap, mga may sakit, mga tinapon na ng pamilya nila. They gathered around Jesus, for Jesus was close to them all. He was always valuing the last. Yung laging huling pinipili. Ilan sa inyo may katabi, parang lagi na lang siyang hindi napipili. Nakailan na. Bingo na. Always the least chosen. Let me tell you this. Jesus is close to the least, the last, and the lost. And pag nag-share tayo ng gospel, mahirap yun ha. Aba, mare-reject ka. Paano kung pagtawanan ka? Paano kung i-kick ka sa GC ng mga cool kids sa campus? Paano kung tawagin kang, uy, yan na si sister, ayan na si brother, si pastor. Ekis ka na sa mga inuman. Ekis ka na sa mga green jokes. Ekis ka na sa mga masasayang tawanan sa klase o sa barangay. Mahirap mag-share ng gospel, ha? Paano kung hindi siya mag-yes? At paano kung mag-yes siya tapos tumakas din? Ang dami, no? But you know, what the example of Jesus show us, it's worth it. Jesus showed us an example. He elected the way of the least. Yes, sayang sa oras. Kasi sana ikikita yun ng business mo. Sana nakapag-overtime ka. Nakabili ka ngayon ng bagong iPhone. Eh anong ginawa mo dun sa oras mo? Nag-disciple ka. Ano ngayon? Yung iba bago cellphone, ikaw nga ka. Pero what does the Bible teaches us? Yung hindi mo kinita sa physical na pera, you store up riches in heaven where moth and rust. Hindi sayang mag-share ng gospel. It is the way of the least. Walk someone in discipleship. Pagka-share mo ng gospel dyan, nag-yes, Lord, sumama na. Bahala ka na. Bahala na si pastor sa'yo. Bye-bye. Ganun ba? You walk with someone in discipleship. Matagal yan. Ayaw na tuloy mag-disciple. Matagal. Kung sa mission, minsan hindi sumisipot. Sabi ng live group leader, ayos kayo ah. Ako lang lagi nagpapamerienda dito ah. Wala mo kay ambag ah. Mag-live group pa ba ako? Sacrificial. Not just our own interest, but the interest of others. Alam niyo, pag malayo pa tayo sa Panginoon, ganun na ang pag-iisip natin. Kung ano yung makikinabang tayo, yung hindi tayo malalamangan. Pero pag naranasan mo na yung grace ng Diyos, at nakita mo kung sino ka talaga, grabe, by grace lang pala ako. Akala ko mahal ako ni God kasi ang galing ko. Kasi nagpipreach ako kasi ang galing ko sa trabaho. Mahal pala ako ni God nung pinakamasama ko pang version. Hindi pala ako karapat dapat maging anak niya. And that honest assessment of yourself causes us to change our attitude towards the least, the lost, and the last. Dahil by grace lang tayo nakapasok, by grace lang din tayo sa kanila. And discipleship does not become a burden, it becomes a joy. You know what makes discipleship a joy? Pag na-enjoy mo din. Di ba pag nakapanood ka ng magandang palabas, tapos tatawagan mo yung friends mo, panoorin nyo, tapos yung mga kaibigan mo, ayan na naman siya. Pang ilan niya na yan. Pinanood ko, wala naman, pangit naman yung last niya na-recommend. O kaya may kaibigan kayo, kumain ka doon, masarap talaga doon, grabe. Piso lang extra rice. Pagkain mo, hindi naman masarap. Pero anong point natin? When you have a good experience, it's natural for you to share to others. Diba? Pinopost mo pa nga, pag saya-saya mo eh. Because when you experience something good, it's the natural tendency na iparamdam mo rin yun sa mga close sa'yo o sa mga gusto mo rin makaranas nun. See, discipleship becomes a joy because you have found your joy in God. I want to show you this picture. You know, this is the picture of those people who went through Life Day yesterday.
Andito ba kayo? Are you here? Can you stand up? Please stand up. Tayo po kayo. Ayan. Palakpakan naman natin. Ayan. Welcome to God's family. You may now take your seats. Alam niyo, as they were rising from the waters of baptism, sobrang saya sa pakiramdam. Alam mo yung feeling pag life day? Para kayo may bagong baby. Pastor, masaya ba yun? Well, it depends on your perspective. Pag ready, masaya, no? Pag ano, parang, oh, may bago. But you know what? Sa perspective ni God, sa POV ni God, it's always a joy when there's someone who accepts Him, nagpabaptize. And alam nyo na yung mga taong yan, they wouldn't be water baptized yesterday kung walang nagtyaga dyan. Kung walang nag-invest dyan. Alam nyo ba na meron dyan sa mga binaptize kahapon, yung coach nila magbabakasyon dapat. Kinancel niya si vacation para magbaptize ng mga taga-live day. Oh. Dapat nasa dagat siya naaarawan. Saan siya naaarawan? Diyan, sa Quirino Highway. Oh. Pero, anong kapalit nun? Mga tao na naka-experience ng love ni God. And starts in a journey of having a deeper relationship with Him. That's what you call sacrifice. And that's what the essence of love is all about. It's looking for the interest of others and not for just our own. It's a joy to make disciples. Pastor, ayoko talaga mag-disciple. Kasi when I walk someone in discipleship, eventually the person walks all over me. Tatapakan naman niya ako, abusuhin niya ako. That's the part about discipleship. That's a part about love. When you do discipleship like a program, kung programa lang yan, tapos na sila, tapos. Parang factory. Next. Next. Pero kung if you do discipleship like Jesus, minamahal niya yung bawat isa, natural masasaktan ka. Kasi kasama talaga yung sakit sa pagmamahal. Yung mga bata dyan, ha? Mag-aaral muna tayo, ha? O, iba rin ang pupulot niyo sa sa preaching. Talagang, yes, amen na amen kayo, no? O, ibang pagmamahal to, hindi romantic. This is a agape kind of love. When you begin to value someone like Jesus values you, of course, i-offend ka niyan. Of course, minsan magtatalo kayo, minsan magkakatampuhan kayo. But that's part of it. Do you know that every time na may dinisciple ka, na sinaktan ka, it's actually an opportunity for us to be transformed like God. Hindi ba ganun din si God sa atin? Tingnan mo nga yung katabi mo. Ilang beses na ba sinaktan yan si God? Ba't nandito pa yan? Di ba? Pwede namang kidlatan na yan, kainin ng lupa, di ba? Ba't nandito pa? Ganun si God sa atin eh. No matter how many times we hurt His heart, He still responds to us in love. God never gives up on us. Hindi siya nag-give up sa atin eh. So, if you want to have a heart like Jesus, walk someone in the walk of discipleship. And hindi lang siya matatransform, ikaw rin, tayo rin matatransform. Empower the poor with opportunities. Maraming tumatakbo na namimigay ng ayuda. Siyempre, masaya naman ang taong bayan. Kasi ito naman ang katwiran ng taong bayan. Kahit sino naman maupo dyan, maghihirap din na kami. Dito na kami sa namimigay ng pera, at least may napakinabangan kami. Hindi ba? Wrong mindset. Alam nyo ba na sa lahat ng pag-aaral, lahat ng bansa na umasa sa ayuda, hindi na nakaalis sa kahirapan. In fact, a huge study was done in the United States. Those on welfare, right, Jason? Those on welfare likes to stay to be on welfare. Kasi, pag nagtrabaho na yan, edi wala na, no more welfare. Lalabas na siya ayaw niya gumraduate sa 4-piece. Pag gumraduate siya doon, edi wala nang 4-piece. Is it really helping? Oh no. Hindi talaga. Mukha lang magandang pakinggan na binigyan ka ng pera.
ng 10,000, 1,000, 500, ilan man yan, 5,000. Pero alam niyo sa totoo lang, pag naasa ka sa bigay, wala ka ng creativity. Hindi ka na resourceful. Hindi ka na magsusumikap. Hindi ka matututo ng hard work. Kasi lagi namang may nagbibigay. Anong sasabihin mo? Didiskarte na lang ako. Eventually, that disempowers the poor. Robs the poor of dignity. Ang totoong nagmamahal sa Diyos at ang totoong dumadaan sa way of the least, you want the poor to be empowered by giving them opportunities. Gusto mo magkaroon sila ng kabuhayan. Gusto mo na hindi mo ibibigay lahat ng kailangan nila. Gusto mo na matuto sila na maabot yung pangangailangan nila at masabi nila sa sarili nila, kaya ko pala. Akala ko dahil wala akong natapos, hanggang dito na lang ako. Meron palang paraan. Pwede lang pala akong magsumikap. At tayo naman, anong dapat natin gawin as a church? May kapatid ka, hindi marunong magsulat ng resume. Napakalaking bagay yun at gusto mo gawan kita ng resume? Gusto mo ipakilala kita? Gusto mo i-character reference kita? Gusto mo maging garantor ako ng utang? Ay, wag yun. Oo. Yun ang wag. Hindi na yung makakaalis sa kahirapan pag nag-garantor ka ng utang. Di ba? Ang maganda, character reference. May papakilala ako sa'yo, may negosyo siyang ganito, magtrabaho ka ron. Tapos, huwag mong ubusin lahat ng kita mo, magtabi ka, kumuha ka ng ganito, magtinda ka ng ganito. You teach business sense so that yung tao na-empower siya. That kind of approach actually is more biblical than just giving ayuda. Malapit ng eleksyon, vote wisely. You have to really choose kung sino talaga yung may totoong malasakit in the long run. Yes, may pera ka ngayon. Tingnan nyo yung mga pumili ng pera. Ano nangyari sa pagkain natin? Magkano? Aanhin mo ngayon yung perang nakuha mo noon. Every month, tumataas yung bilihin. In the long run, tayo rin yung masasaktan. We must choose leaders na may integridad, na may totoong plataforma, hindi dahil sumayaw lang. To be honest, the Senate is not a circus. While may Diyos tayo, at kahit sinong mahalal, ang Diyos pa rin naman yung mag-iingat sa atin, responsibilidad pa rin natin. Na hanggat maaari, sa kapangyarihan natin, pumili ng maayos para sa kapakanan din ng mga anak natin, ng komunidad natin, ng mga taong mahal natin. Kasama sa pag-empower sa poor with opportunities, yung isang maayos na electorate at demokrasya upang mahalal yung mga tamang dapat mahalal. Namumuliti ka na ako. Wala naman ako ine-endorso. Hindi pa mumuliti kayo. Live a lifestyle of self-sacrifice. As Christians, as followers of Christ who took the way of the least, maging natural na buhay natin na magsakripisyo. Love is a motive of sacrifice. And when we say we love God and we love people, it means this: Lord God, I am ready to sacrifice for you. And what does sacrifice means? Sacrifice means you're gonna lose something of value for the sake of the other, because you love the other. Love people. Love God. It is a way of life na pinakita ng Panginoon sa atin. And maybe this is what you're wondering. Pastor, pag ginawa namin yan, magbabago ba talaga? Meron ba talagang impact yan sa mundo? May impact ba talaga yan sa eternity? I want to quote to you one of my favorite quotes in the movie I showed you. Gandalf said, the wise wizard, "Some believe it is only great power
that can hold evil in check. But that is not what I have found. It is the small, everyday deeds of ordinary folk that keep the darkness at bay. Small acts of kindness and love. That's what I love about the Lord of the Rings. It shows us the reality na yung pagpipili ng maliliit na tao, mga simpleng tao, katulad natin, na gawin yung tama, will actually make a greater impact kaysa sa isang big shot na revolution, biglang nagbago yung bansa. That's why I believe discipleship is the key to changing this nation. Imagine if every single Filipino is discipled, loves God, and loves people. What kind of nation will we have? Mukhang malayong pangarap, no? But we begin with one campus, one barangay, one city, one family at a time. Small acts of kindness that ripple through eternity, and we will see a tidal wave of change brought about by the love of Christ. Huwag natin kakalimutan na ang isang karagatan, ang Pacific Ocean, ay napupuno ng tubig ng maliliit na patak ng tubig. At maaring yung ginagawa mo para kay God, feeling mo isang patak lang. Pero pag pinagsama-sama natin yan, ang maliliit na patak ng faith natin kay God will become a tidal wave of change. Unang makakaramdam niyan, syempre, pamilya mo. Pag naging disciple ka ni Jesus, mapapansin ng asawa mo yan. In fact, yung asawa mo yung nakakaalam kung disciple ka talaga niya o hindi. Kaya importante, nagpipreach ako na nandyan si Jinky. Diba? Kasi sasabihin, hindi yan totoo. Huwag niyo pakinggan yan. Joke lang yan, sinasabi niya. Yung mga anak natin, my kids are not big enough. Pero yung mga malaki nating anak, sila makakaalam if we're truly following Jesus. But then, the benefits does not stop at the family. Then from the family, it affects your community and the people around you. People start seeing Jesus in you. Parang ganito yan eh. Alam mo, may napapansin ako sa'yo, iba ka talaga sa ibang mga katrabaho ko. Stress na tayong lahat. Ikaw, pakanta-kanta ka pa ng, ano yung kinakanta mo? Holy, holy, holy. Pwede na ba yun? Nag-audition eh. No? Bakit pakanta-kanta ka lang? Nasa-stress na lahat. Gusto mo malaman? May library pa ako mamaya. Sama ka. There's something in you that's different. When everybody is tense and anxious, you have the peace of God in you. Kaya gusto ko nila kasama sa office. Gusto nila kasama sa campus. Kasi yung mga kasama mo, nabubuhay yan sa kodigo. Nakasurvive sa kodigo all their life. Ngayon lang sila nakakita ng hindi nagkakodigo kahit pwede. Sabi nung proctor, open book, okay lang. Tapos ikaw hindi ka nag-open book, ang lakas naman nito. Iba ka. See, our acts of kindness, our acts of loving God and loving people creates an impact to the people around us. Philippians 2:8, and the final verse, about Jesus. Being found in human form, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Grabe yung pagpakumbaba niya, no? Sumunod siya sa Ama. Hindi siya pamartir na masokista. Saktan niyo ako, yes, ang saya pag masakit. Hindi ganon. Ayaw niya nga yun eh. Sabi niya nga sa prayer, Lord, kung pwede lang, Ama, kung pwede lang, alisin niyo ito sa akin. Hindi siya mahilig masaktan. Sino ba naman gusto nun? Medyo kailangan natin ng psychiatric help pag mahilig tayong masaktan. Di ba? Ayaw natin yun. Kahit si Jesus, ayaw niya yun. Hindi siya nahiyaang mapako dahil mahilig siyang masaktan. Actually, hindi. Tiniis niya yon for our sake. Even death on a cross. Alam niyo ba, kinukwento ko kanina, nakasakay siya ng donkey. Nagpupugay lahat. Jesus, Jesus. Jesus. Tinanong na siya ng mga tao, anong plano na? Kukuha na ba kami ng mga itak? Kukuha na ba kami ng sandata? Lulusubi na ba natin yung mahistrado?
Eh, anong nangyari kay Jesus? Nag-pray. Nag-pray sa hardin ng panalangin. Inaresto. Dinakip. Tinali. Ano sabi ng taong bayan? Asan na? Asan na yung revolusyon natin? Asan na? Akala ko ba ito yung, ito yung hari natin? Di man lang niya mapagtanggol yung sarili niya sa mga nag-aresto sa kanya. Yun yung naging problema. Hindi maintindihan ng mga tao yung way of the least. Hindi nila alam na sa pamamagitan ng kamatayan niya at sakripisyo niya, ma-accomplish niya yung kaligtasan ng lahat. Hindi alam ng mga tao na iniisip ni Jesus, hindi lang yung kapakanan nila sa current na gobyerno nila, kundi yung kaligtasan ng lahat ng tao sa lahat ng bansa, sa lahat ng kasaysayan. Mas malaki yung laban niya, pero maliit yung laban na gustong ipanalo ng mga taong bayan. Kaya sila na sumisigaw ng Hosanna, 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 sumigaw ng crucify, ipako yan, ipako yan. Because they were expecting something else from Jesus. And Jesus gave them something else. He has chosen the more difficult way. He has chosen the narrow road of which He preached. He has chosen the way least taken. In fact, kahit mga demonyo, ilan sa'yo may katabi? Never lang. Kahit mga demonyo, hindi nahulaan na sa ganong paraan ililigtas ni Jesus ang mundo. Alam nyo ba, kung alam ni Satanas na yung kamatayan niya, yung magliligtas sa lahat, hindi niya pinatay dapat yun. Dinatalo siya. Ganun kagrabe ang demonyo. Hindi niya naiintindihan ang pag-ibig. Hindi na-imagine ng demonyo na through the self-sacrifice, maliligtas niya ang lahat. Hindi na-imagine ng demonyo na isa-sacrifice ng Diyos yung sarili niya. Dahil ang demonyo, makasarili. Dahil ang demonyo, yung sarili niyang kasiyahan yung pinakamahalaga kaysa sa karapatan ng iba. Kaya hindi niya, kung alam lang niya, hindi niya yun hahayaan. Akala niya natalo niya si Jesus. Tumatawa siya habang pinapatay yung anak ng Diyos. Hindi niya alam, katapusan niya na yon. Kaya sabi sa atin ng Korinto, pinahiya ni Jesus ang lahat ng kapangyarihan. Akala nila nagapi siya. They threw their best shot at the cross. All the powers and demonic powers behind the physical empires threw their best shot at Jesus. And they killed Him. And they thought they won. But of course, we're in the Philippines. Long has been we called the Christian nation. We know what's next. He did not remain dead. And so, He shamed the powers that be, crucifying our sin and death on the cross. The way of the least is the way of love. It is the way of choosing God and others above our own. Alam kong mahirap maging disciple. Mahirap piliin yung iba. Mahirap magmahal ng mga tao na hindi ka naman din minamahal. Mahirap mangaral sa mga taong pagtatawanan ka lang at bibigyan ka ng pangalan. Pero walang ibang paraan na totoong magmahal kundi yung pinakita ng Panginoong Jesus sa krus. Mga kapatid, ngayong mahal na araw, at tayo ay na-expose sa mga pelikula, sa mga picture, sa paggunita ng sakripisyo ni Jesus, tandaan natin, tinawag din tayo na pasanin ang ating mga sariling krus. Hindi para ulitin lahat ng ginawa niya tulad ng ginagawa ng iba, kundi isabuhay ang paraan ng pagpili sa mga nakabababa, sa mga simpleng tao. Maaring nandito ka ngayon at sinasabi mo, ano bang pwede kong maambag sa kaharian ng Diyos? Simpleng tao lang naman ako. Hindi naman ako spiritual superstar katulad ni Pastor Henry. Sino ba ako? Ano bang ambag ko nang i-share ko, nang ipagpipray ko ng ano? Wala, tandaan nyo ito.
it is through the small acts of obedience that God changes the world. And He personified that Himself. The greatest became the least in order to save all. Sana pinakadakila sa lahat ay nagpakababa upang maligtas ang lahat. Whether that's discipleship, or giving to the poor, or giving to real life, or making disciples, or empowering the poor with opportunities, or working for social justice, let us always remember the example of Jesus. He became the least in order to save all of us. Let's follow after His example. Next Sunday, we're going to talk about the next part, which is to all. What happens after the sacrifice? But that's still next Sunday. This Sunday, pag nilay-nilayan natin, how is God calling us to sacrifice? How is God calling us to love Him and love others? Who are the lost that we should share the gospel to? Who are the people na alipin ng kasalanan na naghihintay lang ng invite natin sa live group natin o sa church natin o ng tawag or ng isang video call para pag-pray mo? Sino yung mga tao, kamag-anak, na hindi na nakaahon sa kahirapan, paulit-ulit na lang, na kailangan lang nila ng demonstration, connection, kailangan nila ng tulong, kailangan nila ng assistance para makaahon doon? Ano yung pwede nating gawin upang maging kawangis tayo ng Panginoon? Habang iniisip natin ang mga bagay na to, tumayo tayo at manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa halimbawa mo. Thank you for your example that you demonstrated on the cross. Salamat, Panginoon, na hindi lang ito mga salita o mga ideya. Ito ay realidad na ipinakita mo sa krus, na humuhubog sa amin, that changes the way we think, the way we feel, the way we live, that challenges us to a higher call in life. That you are calling us not just for personal happiness, not just to secure ourselves for the future, but to really offer ourselves as a sacrifice for your sake and for the sake of the lost. Buhayin niyo po sa puso namin ang pag-ibig sa hindi mananampalataya. Na sa pagtingin namin sa mga tao na malayo sa iyo, hindi kami maging mapanghusga, mapangmata, mapag-compare, mapagsingil, mapagsumbat. Kundi kami, Panginoon, ay totoong tumibok yung puso namin para sa kapakanan ng iba. Dahil una muna naming naranasan yun sa iyo. Panginoon, ngayong mahal na araw, huwag niyo po hayaan na bumagsak kami sa kasalanan o lalo kaming lumala sa pag-iinom, sa kasobrahan namin sa buhay, our excesses in life. But Lord, challenge us to choose the way least taken, the narrow road, the way of the least, through which you have brought salvation to each and every one of us. Yung mga life group namin na hindi na namin nami-meet, yung mga winawantuan namin na sinukuan na namin, ibalik niyo po kami, Panginoon, sa puso ng pagdidisipulo, sa puso ng pag-aayuno, sa puso ng pananalangin, sa puso ng pagtulong sa iba, mula sa kasaganahan ng pag-ibig at pagtulong mo sa amin. Narito kami, Panginoon. Kami ang mga tinawag mo. Kami ang mga alagad mo na gusto mong gamitin para baguhin ang mundong ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mag-worship po tayo sa Panginoon.
hearts beat and beat and beat and beat with you. Make our hearts beat and beat and beat with you. Make our hearts beat and beat and beat and beat with you. Indeed, God's heart beats for the lost. God's heart beats for His people, for the least and for the last. Lord Jesus, help us, Lord. Help us and give us faith, Lord, to share the gospel to the lost, to the least, and to the last. Lord Jesus, may you empower us, Lord, to make disciples. God, turuan mo ang aming puso maging mapagmahal katulad mo, Lord. Katulad mo na mapagmahal, hindi lang sa mga tao, Lord, na kamahal-mahal, pati sa mga tao na mahirap mahalin katulad namin. Lord Jesus, this month, this coming weeks, Lord, may you remind us that your love is the only cure, your grace, your mercy, and even, Lord, discipleship, Lord, evangelism, Lord, this can break the curse, but discipleship can break the cycle of sin. May you help us, Jesus, to make disciples, to break the cycle of life. We thank you, Lord. We thank you for your love. We thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. So with that, as we end our service, let me give you some announcements lang po sa atin for the coming weeks to come. So meron po tayong Life in His Word. This is for building biblical foundation for life. Ito po ay gaganapin every Saturdays. Every Saturday po, 4 weeks po ito, which would be on April 26, Saturday next week na agad sa lahat ng mga nag-Life Day. And also, mag-e-end siya ng May 17 po, 2025. So if 2 Saturdays. Next Saturday. Yeah, sorry po. It would be on May 26, next Saturday pa po. So April 26, 2025. So pag nakapag-Life Day na po kayo, you can join to our Life in His Word. So pwede po tayo mag-register sa likod if you're interested to that. And with that, maraming salamat po for attending our 2 p.m. service. So enjoy the rest of the day po. Enjoy the rest of the week. Thank you, everyone. Good job, brother.